outlet, ano yung ilaw. So, itong digital meter reader for demo purposes para malaman natin ano yung supply ng electricity mula sa sa electric company. So, kung mapapansin mo sa taas banda, andito yung tinatawag, ito yung liter V, ibig sabihin ito yung voltahe, supply. So, dito, ampere, 0. Sa baba, yung W, wattage, is 0. So, since na 0, dahil wala tayong load. Okay. So, itong bulb na ito is 100 watts. Okay. So, dito mag-register ngayon kung ilan ang wattage consume. Sabihin yung wattage, ito yung actual consume na electricity. So, i-on ko siya ngayon. So, that is 98.5 watts. Yan. So, yung 98.5 watts na yan, okay, paano po ito i-regulate? So, magitan ng power factor corrector, yung device natin. Ito ay pag sinaksak lang natin dito sa outlet. So, from 98 at meron tayong power factor corrector, so, mapapansin mo, nagiging 63 watts. Okay. Paano kinukompute ni Metro yung wattage? Siyempre, yung wattage, kung ilang oras, ilang araw, kinukompute ni Metro into kilowatt hour. So, 1 kilowatt hour, yun yung binabayaran natin per kilowatt doon sa electricity. So, natural, 63.1.2, yan yung kukumpute ni Metro into kilowatt hour. So, kung wala tayong power factor corrector, yun yung normal niya. 98. So, yung 98 ang kukumpute ni Metro. So, since na mayroon tayong power factor corrector, okay, natutulungan natin yung konsumo o nakukorek natin yung kukonsumuhin niya. Okay, ngayon, hindi ibig sabihin na ganito kalaki ang nababawas, nasa almost halos 30%, yun yung magiging reduction. Pinapakita lang ng aking device na ito ay gumagana, functional. Okay? So, isa pa, nagsisilbi siyang protection sa ating mga appliances. During power interruption, kung nagkakaroon ng burnout, okay, siyempre, habang naiwan ang nakabukas ang ating mga appliances at biglang bumalik ang electricity, ang konsumo niya 76 pa rin. Unlike pagka wala tayong device, imagine mo, bigla siya nag-111 ngayon. So, supposed to be 100 lang dapat. Pero dahil sa mataas na voltahe, sumasampa dito yung konsumo na dapat 100 watts lang to. So, anong tawag dito? Ito yung tinatawag na unnecessary current. Binabayaran mo, hindi mo siya nagagamit. At later on, nasisira na ang bulb. Kasi, stress na siya. Kasi dapat 100 lang siya. Pero dahil sa mataas na voltahe, sumampa siya rito ngayon. Nagiging 111. So, yung 11 na sobra, yun ang binabayaran mo na hindi na siya nagagamit. So, yun ang kinukulik ng device natin. Yes. Okay? So, example, electric fan. Ito yung tinatawag ng mga motor o inductive load. Yan. Si electric fan, naka 70 o 69 watts consume siya. So, since na mataas ang voltahe, ito 34, mataas yung kanyang konsumo. So, ang tawag yan is voltage fluctuation dahil po is non-regulated yung current na kuryente. So, paano siya i-regulate yung device natin? Ganun 70 plus, papansin mo nagiging 32. Pero makikita mo, walang mababago sa performance nito. Pag tinanggal ko siya, bumalik siya sa konsumo niya talaga. Okay. Ulitin ko lang, hindi siya nangangahulugan na ganyan kalaki ang mababawas na yung load mo kasi hindi siya energy saver. Pinapakita lang natin dito ng functional device na makakatulong siya. Lalo na sa protection ng ating device during power interruption, yung nag-burn out, biglang balik kasi malakas talaga ang load na. Okay? So, another one, itong ating tinatawag na resistive load, which is ang ating electric kettle. So, ang electric kettle, sa hindi nakakaalam, ito po ay kumukonsumo ng 1,400. Yan, may ilaw siya. So, kung mapapansin mo, gaano katulin yung takbo ng metron niya.
Okay? So, ang gagawin natin para i-compress yung kanyang lakas ng voltahe kasi ito ay magsisilbing inverter sa kanya. Dito natin siya ilalagay sa special function ng device. Ito yung tinatawag na resistive load. At ito naman ang isasaksak natin dito. So, from 1,400, nagiging 57. Kasi, kinukompress na ito yung direct current na kukonsumo nito. So, papansinin mo, umaandar siya. 57 watts versus 1,400. Napapansin nyo, Bumagal din yung metro. sobrang bumagal yun, di ba? Oo. So, wala natin pag-uusapan kung nakatipid o hindi. Kasi ang metro, habang lumalakas ang ikot, malaki ang Kuryente. ito. Pag bumagal, mamagal. Yes. So talagang efficient yung ating device. So, Napoprotektahan pa yung mga appliances yes, natin. protection at the same time, makakatulong. Kasi napapaganda nito yung daloy ng electricity na kinukonsumo ng ating mga appliances. So kung makakasave man tayo, ito ay side effect. Dahil napapaganda yung daloy ng electricity na kinukonsumo ng mga appliances natin. Thank you, Pres. Yeah.